Yo, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Since maalon, ililibot ko na lang kayo dito sa loob ng higanting bangka. At kung saan din ako nagtatrabaho at kung ano yung area ko. Dito tayo sa makina ng higanting bangka. Ito ay nasa pinakailalim, kaya let's go! Una sa first ang engine workshop. Dito ang aking area. Yan ang welding area. Medyo madumi dahil maraming tanggap na trabaho. Sunod naman natin ang lathe machine. Susunod ipapaliwanag ko ang purpose ng machine na yan. Dahil napakahalaga niyan dito sa higanting bangka. Mas mahalaga pa yan kaysa sa shota mo. So weird! Okay, pangatlo ang AC compressor. Kung meron sa bahay nyo yan, meron din dito yan sa higanting bangka. So weird! Okay, baba naman tayo sa second level. Yan ay ang level ng main engine at ang auxiliary engine. Yan ay ang mga air bottles or receiver. Ito ay nagsisilbing imbakan ng hangin o ang compressed air. Ito ay napakahalaga sa ating main engine at ang auxiliary engine upang ito ay mapa-start. Okay, dito naman tayo sa auxiliary engine o ang generators. Sa isang higanting bangka, 3 unit ang meron na generator. Ano nga ba ang purpose niyan sa higanting bangka? Ang auxiliary engine ay ginagamit para sa production ng kuryente on board na kailangan din upang mapatakbo ang main engine. Okay, dito naman tayo sa purifiers. Sa mga barko, ito ay tinutukoy din bilang centrifuge. Ang purifier ay naghihiwalay ng dalawang liquid substances batay sa kanilang pagkakaiba ng density sa paggamit ng gravity disc upang paghiwalayin ang solid at tubig, at sealing water bilang isang operator na may dalawang butas na lower disc, isa para sa tubig at isa para sa langis. Sa madaling salita, sasalain niya muna yung fuel bago pumunta sa makina. Okay, baba naman tayo sa third level o ang lower platform. Dito sa level na to, nandito lahat ng mga pumps and motors, tulad ng isang dambuhalang ballast pump na yan. Ano nga ba ang ballast pump dito sa higanting bangka? Ang ballast pump ay napakahalaga sa lahat ng mga higanting bangka upang dagdag sa stabilization ng higanting bangka. During loading cargo, nagpa-pump out sila, at during offloading, nagpa-pump in naman sila. Andyan din yung dalawang switches, ang high at saka ang low. Ito ay ang humihigop ng tubig mula sa dagat papasok ng higanting bangka, na kung saan ito yung ginagamit na ballast water. At dito rin kumukuha ng para sa freshwater generator para magkaroon kami ng fresh water. Okay, akyat na tayo. Ano nga bang pagkakaiba ng main engine at ang auxiliary engine? Ang main engine ay ginagamit upang i-drive ang propeller ng isang higanting bangka o ang propulsion system. At ang auxiliary engine naman ay power generation. Ang main engine ay iisa lamang, samantalang ang auxiliary engine ay 3 sa bawat isang higanting bangka. Okay, dito naman tayo sa steering gear room kung saan located ang ship propeller at saka ship rudder. Merong dalawang motor, port at starboard o ang left or right. Papatakbo sa dalawang piston upang makaliko yung rudder o yung sagwan ng barko. Okay, ang pinakahuli, dito na tayo sa engine control room. Ang engine control room ay isang nerve center ng higanting bangka kung saan lahat ng critical na sistema ay minomonitor at kinokontrol, tulad ng propulsion system na kinabibilangan ng makina, propeller at shaft, at lahat ng related sa mga makinarya. Well, that's it for today's video. Maraming salamat sa panonood. Keep safe everyone. Hanggang sa muli.